Nangyari ng pagpapalit ng liderato sa Kamara, inihalal bilang bagong speaker si Isabela Congressman Bogie D. Pinalitan niya nagbitiw na si Congressman Martin Romualdez. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, anong pinakadahilan ng pagbaba sa pwesto ni Romualdez? JG, yung pagkakadawit nga sa issue ng flood control projects, yung pinaka nagtulak kay late Representative Martin Romualdez na magbitiw bilang House Speaker. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na buo niyang tinatanggap ang panawagan ng Pangulo para sa pananagutan sa nakaraang sona nito noong Hulyo. Nananawagan daw ng linaw ang ating mga kababayan sa gitna nga ng issue nitong mga ghost flood control projects. Nagbitiw daw si Romualdez upang magampanan ng binuong Independent Commission for Infrastructure ang mandato nito na malaya at buo at walang duda at walang panghihimasok o labis na impluwensya. Pakinggan natin itong pahayag ni talumpati ni Romualdez. The longer I stay, the heavier that burden grows on me. After deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I step down not in surrender, but in service. For sometimes, the greatest act of leadership is the grace to let it go. At Marian, may nakalabo pa ba si Congressman Bogie D sa pagka-speaker? Jiggy, wala ngang nakalaban itong si Congressman D para sa speakership. Sa botong 250 sa plenaryo ay nakuha niya nga yung pwesto. 0 o wala namang bumotong kontra sa kanya, habang 28 naman yung nag-abstain o mapupunta sa minorya at 4 ang hindi bumoto. Pagkatapos nga ng botohan ay nanumpa agad bilang speaker si D at nagtalumpati. Narito ang bahagi ng speech ni House Speaker Bogie D. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan nyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Jiggy, bago pa man itong ang botohan na ayon sa source ng News 5, sinabotas Representative Toby Chanco umano ang unang choice ni Pangulong Bongbong Marcos, pero tumanggi ang kongresista dahil siya yung pinakamaingay na kritiko ni Romualdez. Ayon pa nga sa source, pinagpilian din sina Bacolod Representative Albi Benitez, Bataan Representative Albert Garcia at Ilocos Norte Representative Angelo Barba. Jiggy. At ano naging reaksyon ng mga kaalyado ni Romualdez sa pagbaba niya sa pwesto? Jiggy, ilang linggo ng araw palang pinag-iisipan ni Romualdez itong pagbaba sa pwesto. At ayon nga kay Deputy House Speaker Jay Conghon, nagsakripisyo raw si Romualdez para sa Kamara. Panahon na rin daw ito para sagutin ni Romualdez yung mga isyong ang ibinabato sa kanya. Naniniwala naman si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na kailangan ng bagong liderato sa Kamara para maibalik yung tiwala ng publiko. Pakinggan natin itong mga pahayag nila Conghon at Defensor. Dahil nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress. So nakita rin niya na kaya niya ginawa yung sakripisyo na at least to step down. The House needs this change. The House needs to rebuild its reputation and regain its integrity after what has happened to the anomalous budget on the flood control. We have to rebuild the public trust.
Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.